Ladies and gentlemen, ito yung mga maaring gawin para ang pagmamahalan ninyo ay magtatagal habang buhay. Hello guys! So, ang topic natin for today, ito, mga gawin mo para tumagal ang pagmamahalan nyo for life. So, kung nakaka-relate ka, panoorin mo ito. Whoops, disclaimer muna tayo. Itong mga babanggitin ko ay hindi 100% foolproof na magiging successful ang iyong relasyon. Pero napakalaki ang tulong nito kapag nagagawa nyo ito sa inyong relasyon. 2,000 years later. So, eto ating aalamin. Number 7, forgiveness. So, ito yung may kakayahan kang magpatawad. Alam mo, walang perfect na relasyon, okay? Meron at meron sa inyong dalawa ang magkakamali, okay? Madalas, kapag may nangyaring ganyan, problema sa relasyon, merong gumawa ng hindi maganda, gumawa ng kalokohan, at sobrang nasaktan yung aggrieved party o yung partner mo, sigurado na talagang galit na galit yan sa iyo. Pero kapag merong pagpapatawad sa puso ng bawat isa, sigurado na yung relasyon nyo ay magtatagal. Of course, napakahirap talaga na magpatawad, lalong-lalo na kung sobrang nasaktan, napakasakit, napakalaking pagkakamali yung ginawa mo. Di ba? Mahirap talaga yan. Kaya yung mga tao na may kakayahang magpatawad, saludo ako sa inyo. Hindi lahat ay kayang gawin yan. Mas madalas pa nga, wala nang pagpapatawad ang nangyayari. Okay? Kumbaga, isinusumpa na yung kapareha. The end na ng relasyon. Wala na talaga. Ganon madalas ang nangyayari. Kaya sobrang nakakabilib, nakakahanga ang mga tao na kayang-kayang magpatawad despite yung pain na nararanasan nila. Okay? Sabi nga ang Diyos nagpapatawad. Tao pa kaya? Pero hindi yan ang realidad Yung pagpapatawad na yan, napakahirap gawin. Okay? Promise. Kung kayo ang nasaktan, sigurado na yung puso nyo ay sarado na. Parang naging bato na yung damdamin mo. Di ba? Kapag nakita mo pa nga lang yung pagmumukha ng kapareha mo, parang sukang-suka ka na, diring-diri ka na. Gusto mo na nga siyang sipain, ganun, di ba? Kaya yung mga may ganitong mga kakayahang magpatawad, saludo. Okay? At alam nyo, kapag meron ka nito, kakayahang magpatawad, I'm sure na ito na yung mga tumatagal ang relasyon. Number 7. Number 6. Conflict resolution. Or ito yung pag-aayos ninyo sa mga away, mga gusot ninyo. Alam nyo, sa isang relasyon, normal na nagkakaroon kayo ng mga hindi pagkakaintindihan. Lahat ng relasyon ay dumadaan sa mga ganyan. Hindi naman lahat ng pagkakataon ay puro na lang mahal-mahal, labing-labing. Hindi po. Realidad po yan. Na marami talagang pagdadaanan na mga suliranin sa relasyon ninyo. Pero dapat ay inaayos nyo. Nag-uusap kayo ng maayos para hindi na mas lalong lumaki yung away ninyo o yung gusot na yan. Okay? So ladies and gentlemen, kapag kayong dalawa ay nag-uusap, iniintindi nyo, inuunawan nyo ang partner nyo kapag meron kayong mga hindi pagkakaintindihan, yan ay isang napakabuting gawain at sigurado na ang pagsasama nyo kapag laging ganyan ay magtatagal. Promise. Okay? Number 6. Number 5. Ito yung appreciation and gratitude. So, bilang magkapareha, magkarelasyon, huwag mong kalimutan na i-appreciate yung ginagawa ng partner mo. May it be small or big, okay? Basta kapag nakita mo na okay yung ginagawa niya, pasalamatan mo siya. Sabihin mo na natutuwa ka. Sabihin mo na ang galing-galing naman ng asawa ko, ng partner ko, okay? Sa mga ganyan mga papuri mo sa kanya, sobrang na-appreciate at natutuwa din yung partner mo kapag ganon, okay? Kasi nararamdaman niya na talagang nandyan ka para sa kanya. Na-appreciate mo rin yung mga effort niya, okay? Doon, mas nararamdaman niya na meron ka talagang care. At kapag may care ka sa isang tao,
may pagmamahal din dyan. Kaya mas tumitibay yung bond ninyo bilang magkarelasyon. So, huwag niyong kalimutan na purihin yung mga tagumpay, mga ginagawa ng inyong mga kapareha. Okay? So, ayan po ang number 5. Number 4, humor and fun. Okay? So, ito yung mga tawanan. Ito yung nagkakaroon kayo ng fun, happy moments ninyo. Okay? Sa napakabising buhay ngayon, minsan nakakaligtaan na natin na meron pala tayong partner, di ba? Dahil sa sobrang busy, wala nang time eh. Parang ang gusto mo na lang ay magpahinga, matulog, ganun na lang. Pero wag na wag ganun. Kahit anong busy natin, dapat nagkakaroon pa rin tayo ng time para sa sarili natin, para sa partner natin. Kapag day off ninyo, lumabas kayo, have fun together. Hindi ibig sabihin na kailangan gumastos. Hindi ganon. Yung mismong magkasama na lang kayo at nagkukulitan, nagbibiruan, that is already fun. Okay? At alam nyo, yung mga ganyang maliliit na bagay, yan yung sikreto ng isang matibay na relasyon. Alam nyo ba na yung mga maliliit na mga fun moments na yan, yan talaga yung tumatatak sa ating memorya, na iiwan at madalas kapag naaalala natin yan, nakapangiti tayo, okay? So, ladies and gentlemen, have fun together, okay? At tumawa kayo. Yung mga funny moments ninyo, yung mga bagay-bagay na mga corny, na alam natin na mga baduy, minsan yung mga ganyang katatawanan, yan yung mga moments na memorable sa atin, di ba? At yun yung mga memories na namimiss natin, okay? So, ladies and gentlemen, have fun and laugh together, okay? Number 4. Number 3, ito, yung physical intimacy. Ito yung hindi talaga mawawala sa isang relasyon. Ito, yung S or private moment ninyo, yung talik. Okay? So, ladies and gentlemen, alam nyo, ito na yung pagkakataon na inilalabas nyo, ipinaparamdam nyo ang pagmamahal nyo sa inyong kapareha sa pamamagitan ng ganitong gawain. Ito yung talik, di ba? Dito nyo talaga ibinubuhos yung pagmamahal nyo. Kapag healthy, kapag active pa kayo sa ganyan, sa S, mas lalong tumitibay, mas lalo kayong napapamahal sa isa't isa, promise, okay? Kaya kapag yung bagay na yan ay nawala, napakalaki ang epekto niyan sa mismong pagsasama ninyo, sa pagmamahalan ninyo. Kasi yan talaga ang nagbibigay ng spice, ng sigla sa inyong relasyon. Kaya kapag yan ang nawala, nako, napakalaki ang epekto niyan, promise. Pero kapag kayo ay regular, lagi kayong humahantong sa bagay na yan, sigurado na ang pagsasama nyo ay tatagal, promise. Kasi yan talaga ang expression, pamamaraan para may express nyo yung mga nararamdaman nyo, yung pagmamahal ninyo sa bawat isa, okay? So, ladies and gentlemen, kapag gusto mong for life ang relasyon ninyo, ang pagmamahalan ninyo, ito yung isa sa pinaka-the best na gawin nyo para magiging habang buhay ang pagmamahalan nyo. Whoops, tulad ng sinabi ko, hindi ito 100% foolproof na ganun ang mangyayari. Okay? So, ayan po, ang number 3. Number 2, mutual respect. So, hindi talaga mawawala ito, yung respeto ninyo sa bawat isa. Ibig sabihin ay mahal mo ang iyong kapareha kapag nirerespeto mo siya. Maayos na maayos ang pagsasama ninyo kapag ganon. Pero kapag walang respeto, ibig sabihin meron na talagang problema ang relasyon ninyo. May mga nangyari, kaya yung respeto na yon ay nasira. Okay? So, ika nga respect begets respect. Kaya kung nire-respeto mo yung kapareha mo, sigurado na isusukli niya sa iyo ay respeto rin. Pero paano ka irerespeto ng kapareha mo kung ikaw naman ay puro kalokohan ang iyong mga ginagawa? Masisira ang respeto ng partner mo kapag ganon. So, para maging maayos ang inyong pagsasama, gawin yung tama. Kung ano yung naaayon para sa isang relasyon, yun ang dapat ginagawa. Kasi kapag nasira na yung respeto, mahirap nang ibalik yan eh. Andyan na kasi yung tiwala eh. At most of the time, kapag wala ng respeto, wala na rin yung pagmamahal dyan. Okay?
So, sa mga gustong magtagal ang inyong relasyon, ito yung dapat nyong inaalagaan. Number 2, Number 1, transparency. Ito yung wala kang paglilihim, walang panloloko, lahat ay maayos, lahat ay katotohanan. Ganun po yun. Transparent nga, di ba? Kitang-kita, walang pagtatago, walang mga sikreto. Okay? So, alam nyo, sa isang relasyon, kapag pinasok na yan ng paglilihim, panloloko, wala na yan. For the meantime, baka okay pa. Pero in the long run, sisingaw at sisingaw din ang mga yan. Malalaman at malalaman din yung mga kalokohan na yan. At yan ang magiging kasiraan ng inyong relasyon. Kaya, kung kayo ay transparent sa isa't isa, sigurado na yung relasyon nyo ay magtatagal. Dahil kayong dalawa ay nagsasabi ng mga katotohanan. Honesty, walang panloloko. So, ladies and gentlemen, kapag ito ay nagagawa ninyo sa relasyon nyo, sigurado na ang relasyon nyo ay magtatagal. Katulad ng mga lolo at lola ninyo. Oh, di ba? Number 1. So, ladies and gentlemen, yan po ang iilan sa napakaraming maaari nyong gawin para manumbalik, para ang samahan ninyo bilang mag-partner ay siguradong magtatagal. Kapag nagawa nyo ang mga yan, I'm sure na tulad ng ating mga ninuno, magtatagal at magtatagal ang pagsasama nyo for life. So, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe.